Nag-hide na. Are you hiding? Hindi sila ang kumuha ng cake. Hindi sila. Hindi halata. Ngayong araw nga ay magluluto tayo ng kalderetang baka para sa 50th birthday ng aking tiyahin. Maaga pa nga lamang ay nagising na kami para magluto ng 2 putahin na dadalhin namin sa aking tiya sa Ellsbury. Bali halos may 5 kilong baka nga ang aming lulutuin ngayon para sa party. Minarinate na nga ito ng aking asawa sa toyo, paminta, asin at pickle. Nilagyan nga rin pala niya yan ng garlic powder. Minarinate nga lang ng asawa ko ang karne ng mga 1 oras. Pagkatapos nga inumpisa na niya itong lutuin. Nauna na nga niyang igisa ang mga bawang, then isinunod na niya agad ang mga sibuyas. Isinasama niya nga din pala sa gisa ng sibuyas ang mga sili, kaya naman ayan. Tapos nga ay imemekush-mekush laang niya ayan. Nagmamadali na nga kami magluto dahil nga maaga kaming pupunta sa Ellsbury dahil kailangan din naming tumulong doon sa pagpe-prepare sa hall. So si daddy nga ang nakatoka ngayon sa kusina at tinutulungan ko lamang siya, ayan. Makalipas nga nating igisa ang ating mga bawang at sibuyas, hindi na nga rin nagtagal ay inilagay ko na ang aking mga bakang na marinate ni daddy. Ayan guys, tignan nyo naman ang lalaki ng gaya. Mutyang-mutya nga dito ang kaldereta ni daddy dahil sa totoo lang ay napakasarap naman talaga niya magtimpla ng kaldereta. Nung mailagay nga din, ay hahalu-haluin lang natin iyan. Tapos pag nakagisa-gisa na, itatakpan lang natin. Hahayaan natin iyan lumambot ng kanya. Kaya laang din, ay bibisi-bisitahin natin. Baka naman iyan ay masunog mga kamare. Mga kamare, anong mas prepare ninyong kainin? Kalderetang baka o kalderetang kambing? O di kaya naman ay kalderetang manok or kalderetang baboy? Napakaraming version ng kaldereta. Pero talaga ang pinakapaborito ko, ang kalderetang baka, lalo na yung buto-buto. Bali pinaghalong beef brisket nga ito at buto-buto. Kaya naman, napakasarap talaga nito at malasa. Sabi ko nga dahil nagbablog nga ako, iintayin ako bago ilagay ang sauce. Ngayon nga inailagay na nga niya, hindi ko na nga nabidyohan. So naglagay nga pala siya dyan ng 1 cup ng tomato sauce. Naglagay din siya dyan ng mga 3 kutsarang tomato puree. Tapos ito nga medyo nasa malambot na part na nga tayo, naglagay na siya ng carrots. Inuuna niyang ilagay ang carrots dahil nga mas matagal daw itong lumambot. Then pagka nakalipas nga mga 3 minutes ay sinusunod na rin niya ang mga patatas. Ayan, gayon. Tapos nga pag nahalo-halo na natin yan mga kamare, after 5 minutes ay ilalagay na rin tayo dito ng brown sugar, 3 cheese. Naglalagay ang asawa ko dito ng cheese mga kamare. Tapos nga ayan, nasa last part na tayo, malapit na. Naglagay na rin siya ng reno. Yun, tignan nyo, hinalo-halo na talaga namang luto na ito, malapit na. Inilagay na din ang bell pepper mga kamare. Napakadali lang naman ang lutong are. Pinalasahan lang din niya are din ng paminta, ng garlic powder at ng kung ano-ano pa nasa sa inyo na rin yung kung ano mga pampalasa pang ilalagay. Ayan, hindi na nga rin nagtagal nung maluto na. Bali halos 2 oras na itong niluluto. Ay isinali na namin ito sa extra large tray mga kamare at ito ay papalamigin lamang bago takluban. Abangan ninyo ang pag-aayos ng aking mga anak sa akin. Tignan ninyo, libre na ang ayos ko. Hindi ko na kailangan pumunta sa mga parlor na iyan dahil ang aking mga anak ay kaya nang unatin ang aking buhok. Pero may nangungulit na bata. Abangan ang part 2 ng vlog na ito.